Ako si Joey, ako yung panganay sa aming magkakapatid. Siya yung, si Telmi yung sumunod sa akin. Um, sa totoo lang, ang hirap magkwento, ang hirap magsalita sa ganitong pagkakataon. Dahil naandito pa rin sa aking puso ang sakit, ang bigat ng aking nararamdaman sa nangyari sa akin. Alam nyo, na-realize ko kasi na ang buhay talaga natin ay hindi natin hawak. Darating at darating din ang araw na tayo ay mawawala, whether we like it or not. Way back nung kami mga bata pa, kasi 42 siya, 54 na ako. Masyadong haba yung pagitan ng aming edad. Ako yung talagang nag-alaga sa kanya. Kapag may pinupuntahan kami, ako yung may karga sa kanya, lalo na't malayo ang lakarin. At saka yung pagmamahal ko sa aking kapatid, sobra-sobra. Alam mo yung I'll do my best para maalagaan sila hanggang sa sila'y lumaki, hanggang sa aking magkaroon ng trabaho. Hindi naman kami lumaki may pera, hindi naman kami mayaman, kami mahirap lamang, talagang mahirap. Hindi ko masasabi namang mahirap lang kami noong araw. Pero habang sila nag-aaral, ako ay nagkaroon ng trabaho. Ginawa ko yung lahat para maibigay ko sa kanila, sa dalawa kong kapatid, yung mga hindi ko naranasan bata. Si Dalma kasi ay tahimik na bata. Ano pa siya, hindi siya kagaya ng ibang batang na kailangan mo pang pagsabihin. Yung klase ng bata na pag sinabihan mo ng isa, nakikinig ka agad, hindi nasasakit yung ulo mo. Para pagsabihan siya ng pagsabihan hanggang dumating sa kanyang paglaki, sa kanyang pagtatapos ng elementarya, hanggang sa high school, hanggang sa pagkakolehiyo niya. At sa oras ng pagkakolehiyo nila, ay doon ko rin nakita kung pa yung kaporsige niya sa pag-aaral. Sa kabila din ng hindi rin naman kami masyadong karamihan din ng pera during that time. Ako naman may pinagkukunan din. Hanggang sa siya ay magkaroon ng asawa, kay masayang masaya. Dahil nakita niya yung taong magmamahal sa kanya. Hindi lamang kami magmamahal sa kanya, kundi yung kanya naging asawa. Hindi. Kasi during the time, di ba maraming tutol. Ako hindi ako tumutol. Ako yung natuwa. I accept. Kasi isa yun sa magpapaligaya sa kanya hanggang sa eto na nga, nagkaroon siya ng pamilya, pero sa kabila na kanyang pagkakaroon ng pamilya, hindi niya kami kinalilimutan. Yung mga bagay na hindi namin nagagawa noon, nagagawa na namin. Siya nag-i-initiate lahat ng mga lakad namin, ng aming mga dine out. Siya yung minsan tatawag sa akin, "Kuya, may lakad ka ba na ganitong araw?" Sabi ko, "O bakit?" "Kuya, may pupuntahan tayo sa pasam." Nagsimula yung araw. Yung aming mga lakad, yung aming mga out of town. Nagkaroon pa nga kami ng sama-sama kami lahat. Makiyat kami sa Baguio ng ilang araw. Siya din na nag-initiate mo.
yung mga bagay na yun, isa na lang magiging alaala. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ulit ng gano'n kasi yung mga pinagsasabi all nababasa naman kami ng isa 4 years ago. Pero dahil kay Nine, kay Telma, pinilit niyang kahit wala ang tatay, sama-sama kami, mag-banding kami. Ako, ako tuwan-tuwa kasi yung mga kapatid ko, sabi ko sa pare ko, I'm very happy na kasi both of them naging successful, umayos ang buhay, naging maganda ang buhay. Sabi ko nga, hindi na nila babalikin yung buhay namin na talagang mahirap. Sabi ko, dire-diretso na kayo palagi. I always thank God every night o every time na magdadasal ako, nagpapasalamat ako dahil wala na akong mahihiling pa ang tanging palagi piniging bantayan, gabayan, alagaan. Alam kitang aking mga kapatid kasi may mga anak silang maasa. Darating ang oras ng pagsubok. Pagsubok sa buhay na mahirap tanggapin, masakit sa dibdib, mabigat sa dibdib. Kapatid, kahit mahirap sa akin, sa amin, umainiwan yung nagmamahal sa ibigay ka na namin sa Diyos. Alam na Diyos kung ano ang kabay. Kayo naging angel namin dito sa lupa. Kayo naman, i-amin namin sa lahat. Alam mo kapatid, Ano po, I'm JB po, and Tita Ninang ko po. Sobrang bait po sa akin ni Teta. Lahat po. Lahat ng hingin, sabihin. Wala po. Sobrang bait po talaga niya. And siya lang po yung hindi ako napagalitan. Kakausapin lang ako. Tapos, hindi ko alam kung paano. Sobrang lang mamimiss. Darug ako nilulungan ko. Sabi ko kay Lord, yun na pala yung sa panaginip ko. Ganun na pala. Pinaghahanda mo na ako. Bakit ganun kabilis? Siguro yung pinaka-best memory, siguro yung nung nag-igay tayo last time. Kasi yun na pala yung last time na makakagala tayo together. Mahal na mahal kita, ta. Hindi ko na. Sana masaya na kayo ni Lolo. I love you, ta. Love you. Sa muling pagkakita, ta. Mahal na mahal kita.
Magandang umaga po. Ako po si Lorna, bunsong kapatid niyang Ate Telma ko. Kung masasabi ko po, yung mga alaala namin, yung po aming paggala, yung pagplano namin na paggala, yung sama-sama po kami nagplano papuntang Baguio, tapos nagplano po siya, pumunta kami ng AK ngayon. Yung last pong pinakauli namin plano, pumunta po kami ng AK. Yung pala po yung last namin paggala. Tapos dumating po yung birthday niya, April 14. Hindi po siya nakauwi kasi syempre may family po siya. Nag-celebrate po sila. Tapos nung weekend po na umuwi sila doon po kami nag-celebrate ng kanyang birthday. Sabi po ng nanay ko, ipagpapatay siya ng isang manok. Yung pala po yung last namin pagsalo-salo na nagluluto po kami kasi yan po ay napakahilig magluto. Gusto po niya lagi kami salo-salo. Siya po yung mamimili. Basta kung ano po yung gusto, bibilhin po niya para po makain. Tapos ito po nagkasakit siya. Akala ko po kaya niya kasi lagi ko po tinatanong sa ko kung ano nararamdaman niya. Sabi niya okay. Ito lang po yung lagi kong nakikita sa kanya. Yung okay. Akala ko po yung okay siya. Hindi ko po iniisip na sa pag-uwi namin nakalagay siya sa dyan. Ako sabi ko, uuwi kami lang masaya. Hindi yung malungkot. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, ate. Hindi ko alam kung paano. Ang hirap. Pero kakayanin ko. Kakayanin ko, kapatid. Kasi alam ko, hindi naman ito ibibigay sa akin kung hindi ko kaya. Pero ate, tutulungan mo ako, gagabayan mo ako, lalo-lalo na mga anak mo. Ang asawa mo. Mahal na mahal kita! Mahal na mahal kita, ate! Magandang umaga po sa inyo. Ako po ay si Mervin Valdez. Ako po yung butihin niyang asawa. Nagkakilala po kami noong 2002, September. Naging kami ay mag-girlfriend, boyfriend during sa school. And bilang asawa, siya po ay nagpakasal sa akin noong 2010 ng June. Which is napakalapit na. Alam ko naman po na siya ay napakabuting
anak. Dahil sa tuwing may kailangan po, mapiningan niya. Kahit hindi niya kayang ibigay physically, ipapaabot pa ho niya yun sa akin. Busy time na para lang masupport agad yung needs. Dahil sa amin po siya nakatira sa Bañadero, hindi po dito sa Luyos. Bilang kapatid, siya po ay napaka-supportive na kapatid. Hindi po siya nagkukulang sa hiling ng kapatid niya. Hanggat kaya niyang ibigay, kahit sarili niyang oras, ibigay po niya. Hindi lang sa kapatid yun, hindi po sa mga pamangkin niya. At bilang anak o ina ng aking mga anak, no limit po kung magbigay siya ng kagustuhan ng mga bata. At the same time, tinuturo din po niya yung disiplina na pag hindi pwede, ay doon lang po tayo sa abot ng ating makakaya. Ayaw rin po niya palakihin na spoiled ang bata kasi mahirap po. Sa bandang huli na tinuturuan din namin sila na akala natin ay tama pero hindi. At bilang asawa, hindi ko po masabi ko anong klaseng pagmamahal ang ibinigay niya sa akin. Talagang unconditional po yung pagmamahal na kahit napapagod siya, hindi niya po yun iniinda. Na kahit wala po talagang kapalit lahat, minsan nararamdaman ko masakit na inibigay pa rin niya. Ayoko magsabi ng paalam. Hindi ito ang paalam. Sasabi ko lang ay safe journey. Dahil habang buhay ka na sa akin, puso, isip, gabayan mo ako pagpapalaki ng mga bata, physically, mentally at emotionally, at kung saan mga aspeto. Mahirap magsalita, sa totoo lang, pero hindi ko kasi kaya i-express lahat ng nararamdaman ko. Kulang pa ito. Kung alam ko lang na ilang taon lang, sabi natin, magte-25 pa tayo, mag-golden, magpapakasal uli. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya ayaw ko magpaalam. Ayaw ko. Gusto ko nang yakapin. Hindi ko magawa. Hindi ko magawa. Pero safe journey, mami, honey. The big boss at ika nga, proud na proud ako kasi siya ay manager ng company kung nasaan siya ngayon. Kaya ang tawag ko sa kanya is the manager. Proud na proud ako sa iyo lagi kung bakit ka nagtatanong na bakit laging gano'n ang pakilala ko sa iyo. Dahil totoo yung pinaghirapan mo yun. Hindi nadaan ko yun sa biro, totoo yun. Ganun ako proud sa iyo. Hindi kita ginahihiya kahit sa ang aspeto. Maraming salamat, pero maaaring ito ang katapusan ng iyong physical na buhay, pero hindi pa dito natatapos ang ating journey mag-asawa. Kung till death do us part, oo, doon. Pero our journey bilang husband and wife still continues. Mahal na mahal kita, mami. Gusto ko itang ipusin dito ng isang araw pa. Hawakan, pero hindi ko magawa. Hindi ko talaga magawa. Lahat ng hiyapos na lang isa
mga anak natin ko gagawin. At habang imayapos ako sa kanila, lumapos ka rin sa amin. I love you. Ngunit sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ako palagi. Kung balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon. At pag napaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ako. Sa pagdating ng ating pilak at ginto, diamante may abutin, ikaw pa rin aking bituin at tatangi kong dalangin hanggang sa huling siglo. Sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sa'yo. At ulit-ulitin man, nais kong malaman iyo ako palagi. All my life, without a doubt, I give you all my life, now and forever till the day I die. You and I will share all the things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. We started on our way. I do recall that every moment spent was wasted time, but then I chose to lay it on the line. I put the
the past away. I put the past away. I put the past away. All my life I will carry you through all my life. Between each hour of the passing days, I will stay with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. We started on our way. I do recall that every moment spent was wasted time. But then I chose to lay it on the line. I want this all my life. I want this all my life. I want this all my life. Oh, I want this all my life. I want this all my life. I want this all my life. I wanted this all my life. Sana'y ako na lang makapagbibigay sa'yo. Pagmamahal na kailangan mo, sana masabi ko, narito lang ako. Pero hindi ako iyo.